Ipinaalam naman ng bodyguard kay Iris, nandito si Lily at nagpupumilit ito na pumasok sa loob para makausap siya. Sinabihan ni Iris sa kanyang bodyguard na paalisin si Lily at kung kinakailangan kaladkarin nila ito. Sa paglabas ng bodyguard, sinabihan niya si Lily na ayaw talaga siyang kausapin ni Iris. Hindi na nagpupumilit si Lily na pumasok sa loob dahil nakapasok na si Jasmine sa loob ng bahay at umalis na lamang siya. Gumising na si Heather at lumabas siya ng kanyang kwarto dahil hinahanap niya ang kanyang ama. Habang si Pascual, sinabihan siya ng doktor na kung tuloy-tuloy ang maging maganda ang lahat ng test result ni Heather, pwede na itong ma-discharge at pwede na niyang makausap ang pasyente, pero huwag muna niya itong bigyan ng stress. Nung nakita ng nurse si Heather, pinabalik nila ito sa loob ng kwarto dahil hindi pa siya fully recover. Ngunit hindi naman nakinig si Pascual sa sinabi ng doktor na huwag niyang bigyan ng stress si Heather dahil ipinaalam niya kay Heather na nakulong na si Vito dahil may kinalaman ito sa pagkamatay ni Marigold at susunod na din siya sa kulungan. Kung ako sa kanya, pag-anin lamang niya ang sentensya na ibibigay sa kanya, umamin na rin ito pero matigas pa rin si Heather. Sinabihan ni Heather si Pascual na wala siyang ginagawang masama, wala siyang kasalanan, kaya ipinakita na nga ni Pascual ang litrato ni Marigold kay Heather. Sinabihan niya si Heather na isang anak na wala na maaga na isang ina, hustisya lang ang hanap ni Mira. Hindi naman kayang tingnan ni Heather ang litrato ni Marigold, kaya nang kumpirmado ni Pascual na guilty talaga si Heather at ipinaalam niya ito kay Sandro ang kanyang nakikita sa reaksyon ni Heather. Samantala, hinahalughog naman ni Jasmine ang buong bahay ni Iris para makita niya ang kanyang anak hanggang nakita niya ang damit ni Camila at kumuha siya ng kutsilyo upang may proteksyon siya nito. At bumalik na si Jasmine sa taas para tingnan ang lahat ng kwarto sa bahay ni Iris. Sa pag-akyat ni Iris, napansin naman niya na bukas ang ibang kwarto kaya naging alerto siya nito dahil alam niya na may nakapasok ng ibang tao sa bahay niya at nakita nga niya si Jasmine. Sinabihan ni Iris si Jasmine na trespassing siya nito. Ang sabi ni Jasmine, habang siya kidnapping. Ang sabi ni Iris, nagmamalasakit lamang siya kay Camila. Alam niya na mahal niya ang bata na yon. Ang sabi ni Jasmine, kung mahal niya si Camila, hindi siya dapat nagsisinungaling sa bata. Hindi dapat niya sinabi na masama siyang ina. Galit na sinabihan ni Iris si Jasmine, umalis na ito. Kung hindi tatawag siya ng pulis. Ang sabi ni Jasmine, tumawag na itong pulis. Kung gusto niya, siya nang tatawag ng pulis. Hindi siya aalis dito hanggat hindi niya kasama si Camila. Ang sabi ni Iris, wala dito si Camila. Ipinakita ni Jasmine ang damit ni Camila at tinampas niya ito sa mukha ni Iris. Nagalit naman si Iris kaya sinakal niya si Jasmine. Lumaban naman si Jasmine at tinutukan niya ito ng kutsilyo. Ang sabi ni Iris, kaya ba niyang sumaksak ng buntis? Ang sabi ni Jasmine, bakit nung buntis siya ni Camila noon, nagdalawang isip ba siya na saktan siya? Sinampal ng malakas ni Iris si Jasmine at tumilapo naman si Jasmine sa kama. Nagmamadali si Iris na pumunta sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang baril. Nagmamadali din lumabas ng bahay si Jasmine at nakikipaglaban pa siya ng mga bodyguard ni Iris. Ngunit naabutan naman siya ni Iris nito at tinutukan siya nito ng baril. Sinabihan ni Iris si Jasmine na pwede niya itong patayin dahil trespassing siya. Ang sabi ni Jasmine, ang gusto lamang niya na makasama ang kanyang anak. Ang galit na sabi ni Iris na hindi niya kailanman makukuha ang gusto niya. Sinubukan naman ni Jasmine na kunin ang baril ni Iris, ngunit hindi niya ito nagawa at tinutukan ulit siya ng baril ni Iris. Sinabihan ni Jasmine si Iris, mamamatay tao rin siya katulad na kanyang ama. Ang sabi ni Iris, pwede kung siya ang kanyang papatayin. Ngunit bigla naman sumulpot si Camila sa kanilang kinaroonan at nakita ng bata na tinutukan ng baril ng kanyang ninang Iris ang kanyang totoong ina. Sasama kaya si Camila sa kanyang totoong ina? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.